Sila mga artista na nabigo at nagkamali pero muling bumawi. Unahin natin si Carla Abellana. Si Carla Abellana ay dumaan sa isang heartbreak na ayaw maranasan ng kahit sinong babae. Ang pagkasira ng kanyang marriage life kay Tom Rodriguez ay nag-iwan ng mga sugat na hindi madaling mawala. Tahimik siyang naghilom, lumayo sa mga kamera at pinili niyang harapin ang sakit sa sarili niyang paraan. Hindi niya minadali ang paglimot at hindi rin siya naghanap ng ganti. Pinili niyang maging mabuting tao kahit gaano kasakit ang pinagdaanan niya. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang muli ang magtiwala, hindi lang sa ibang tao kundi pati sa sarili niya. Kaya nang dumating sa buhay niya si Dr. Reginald Santos, nakita natin hindi lang ang isang babae na nagmahal muli kundi isang babaeng muling bumuo ng sarili. Ngayon, mas payapa ang kanyang mukha, mas masaya ang kanyang mga mata, at mas buo ang kanyang isip at puso. Ang kwento ni Carla ay paalala na minsan kailangan muna nating madurog bago tayo muling mabuo. Pero sa pagbuo, mas magiging matibay tayo kaysa dati. Pangalawa, si Hayden Ko. Si Hayden Ko ang isa sa may pinakamatinding pagbagsak sa showbiz. Isa siyang doktor na may magandang kinabukasan pero dahil sa mga maling desisyon at kontrobersyang kumalat sa buong bansa, nawala ang kanyang pangalan, dignidad at tiwala ng tao. Nakakahiya, masakit at halos iwasak ng buhay niya. Umabot sa punto na hindi na niya alam kung saan siya lulugar. Public enemy, ika nga, disgraced professional at taong maraming nagagalit. Pero doon nagsimula ang tunay niyang pagbabago. Sa kadiliman, natagpuan niya ang pananampalataya. Sa katahimikan, natutunan niyang kilalanin ang kanyang mga mali. Hindi madali ang pag-ahon, pero unti-unti niyang inayos ang sarili. Nakuha niyang muli ang kanyang PRC license at muling nakapagtrabaho. At higit sa lahat, nabuo niya ang kanyang tahimik at masayang pamilya. Ngayon, mas malalim ang kanyang pag-iisip. Mas mapagpakumbaba ang kanyang puso at may malinaw na direksyon ang kanyang buhay. Ang kwento niya ay patunay na ang tunay na second chance ay nagsisimula kapag handa kang harapin ang sarili, kapag handa kang harapin ang sarili mong kasalanan at gawin ang lahat para hindi na yun maulit. Si Anjanette ay minsang tiningala bilang beauty queen ng Pilipinas at isang artista, isang babaeng puno ng kinang at pangarap, pero isang pagkakamali ang nagpabagsak sa lahat ng iyon. Noong ma-involve siya sa drug case sa Guam, biglang naglaho ang kanyang kinang. Nawala ang kanyang karir, ang respeto ng tao, at ang buhay na kinilala niya. Para siyang tumalon mula sa entablado ng kasikatan, papunta sa madilim na lugar na walang tumatapik sa likod niya. Napilitan siyang magtrabaho ng simpleng trabaho. Tawan ang kanyang dating identity at nagsimula siya bilang ordinaryong tao. Habang inaalagaan niya ang kanyang mga anak, unti-unti siyang natutunan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kasikatan, kundi sa kung paano mo pinipili ang kabutihan kahit walang nakatingin. Sa paglipas ng panahon, natanggap niya ang kanyang nakaraan at mas naging mapayapa ang kanyang buhay. Kahit hindi siya nasa gitna ng showbiz, mas nakita niya ang kanyang sariling halaga. Ang kanyang kwento ay paalala na hindi mo kailangan maging sikat para maging matagumpay. Kailangan mo lang maging totoo, mabuti, at handang tumayo kahit ilang beses ka nang nadapa. Pang-apat, si Sofronio Vasquez. Si Sofronio ay galing sa simpleng pamilya sa Mindanao. Mahiyain, may pangarap, pero walang garantiya. Ilang beses siyang sumali sa kantahan dito sa Pilipinas at paulit-ulit siyang nabigo. Hindi siya sumikat, hindi siya nanalo, at hindi rin siya na-discover agad. Marami siguro ang susuko na, pero hindi siya. Nagtrabaho siya sa Amerika bilang dental assistant. Pero bitbit niya araw-araw ang pangarap na maging isang singer. Nakakapagod, nakakaubos ng pag-asa, pero patuloy siyang kumapit. Hanggang sa nag-audition siya sa The Voice USA at doon nagbago ang mundo niya. Sa harap ng international judges, nakita ang talentong na hindi nakita ng Pinoy contest noon. Umikot lahat ng upuan ng mga judges noong kanyang audition. Lumaban siya ng buong puso at sa huli, siya ang nagwagi sa bagong kompetisyon. Isang Pilipino, isang dating natatalo, isang taong hindi sumuko. Ang kwento niya ay nagsasabing hindi hadlang ang pagkatalo kung may paniniwala ka sa sarili mo. Darating ang araw at ikaw ay tatayo sa ibabaw. Apat na tao, apat na kwento ng sakit, apat na kwento ng pagbangon. At apat na patunay na sa buhay, hindi importante kung gaano ka kabigat bumagsak, ang mahalaga ay kung gaano ka katapang bumangon muli. Mga ka-trivia, sino sa apat na ating itinampok at napaisip na sa buhay ay may second chance? Isulat mo na sa ibaba at pag-usapan natin ito.